Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 8 verses 1 to 10. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan at ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas, natagpuan ng malandas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan, kayong walang nalalaman ay mag-aral ng maingat. At kayong mga mangmang, pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid, lahat ay totoo, walang pinipilit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa, at sa marunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Yan lang po, God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, sa talata 11 hanggang 15. Ito po ang nakasaad. Pagkat akong karunungan ay mahigpit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahuwah ay naglalayo sa kasamaan, ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan. Sa salitang balaktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan, gayon din naman unaw at kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari nakakapamahala, nakakagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Aking babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 8 verses 16 to 25. Ito po ay kanila ni Brother Jerome and Sister. Ito ang nakasulat. Palinaw ng punong bayan ay sa akin nagmumula. At ako rin ang dahilan, dangal nila at pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinahanap ko ng masikap tiyak na masumpungan, ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanan walang maliw, kasaganahan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, na mataas pa kaya pilak ang halagang tinataglay. Ang landas ko'y dinaraanan ay daan ng katuwiran. Aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha, si Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako. Bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pang mabukal ng tubig na malinaw. Wala pang maburol. Ganun din ang mabundok nang ako ay silang dito sa San Sinuko. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs chapter 8 verses 26 to 30. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging ng ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa Proverbs chapter 8, verse 31 to 36. So sabi po dito, natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. Kaya ngayon mga anak, pakinggan ninyo ako, mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko.
Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo at huwag ninyo itong kalilimutan. Mapalad ang taong laging sa akin nakatuon ang isip at naghihintay para makinig sa akin. Sapagkat ang taong makakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at pagpapalain siya ng Panginoon. Ngunit ang taong hindi makasusumbong sa akin ay pinapahamak ang kanyang sarili. Ang mga galit sa akin ay naghahanap ng kamatayan. So, purihin po muli ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita. God bless everyone.